Kinontra ng Department of Justice ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa posibleng pagsasampa ng reklamong anti-terror law laban sa kanya. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Luisa? Naomi, nilag nga ng Department of Justice ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa posibleng pagsasampa ng reklamong anti-terror law laban sa kanya. Sabi ng DOJ, hindi ito imbento lang at batas ang naging basihan nila dito. Ito'y matapos nga sabihin ni Vice President Sara Duterte na kaya raw sa sasampahan ng kasong paglabag sa anti-terror law dahil sa gusto lang ng gobyerno na ma-freeze ang kanyang mga property assets. Sabi ng DOJ, lalo na ayon kay Yusek Jesse Andres, malinaw nakasaad sa batas na ang mga naging pahayag ng Vice Presidente ay pasok umano sa paglabag sa naturang batas. Narito ang pahayag ni Yusek Andres. Hindi po natin ginagawa yan na kaso laban sa Vice Presidente, hindi po. Ngunit, yung batas din po na anti-terror law na yan, pinarurusahan ang proposal to commit terrorism, a conspiracy to commit terrorism. At yun mismong pag-udyok lamang to commit terrorism is already a criminal act. Naomi, muli namang binigyan din ng DOJ na ang basihan nila sa reklamong anti-terror law ay ang Section 4 ng batas kung saan maituturing na act of terrorism ang pagtatangka pa lang ng kapahamakan o pagpatay sa isang tao. Pero paliwanag naman ng DOJ, hindi naman ibig sabihin nito ituturing ng terorista si VP Sara. Magkaibang proseso anya ito sa batas. Hindi ko natin binabrand na terrorist si Vice President, ngunit posible po siyang maging liable under the anti-terror law simply by conspiring. Conspiracy po consists of two people coming to an agreement to execute any of these acts. Kasama po yan yung causing death and bodily harm. Naniniwala din naman ng DOJ na ginagawa nila ito dahil nais silang mapatunayan na gumagana ang hustisya sa bansa at mananagot ang sinumang lumabag nito. Samantala, pagdating naman sinabi ni VP Sara na humingi siya ng reschedule sa pagsagot niya sa subpoena ng NBI. Sabi ng DOJ ay bukas silang pagbigyan ang hiling ng Vice Presidente. Kung siya po ay maghahain ng request at sasabihin niya na dahil po meron na unang engagement at pag-imbita ang Kongreso sa kanya at siya po ay dadalo doon sa congressional hearing, marahil po ay pagbibigyan namin na ma-reschedule ito. Ngunit agad-agad din po, possibly Monday or Tuesday next week. Naomi, dahil naman iniimbestigahan na rin ng Department of Justice ang posibleng ang pagsasampa rin ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon kay Yusek Jesse Andres ng DOJ ay posible ring mahaina ng subpoena ng NBI ang dating Pangulo. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Luisa Erispe.